Mga kapatrol, Kai Sotto, ginulat ang Japan B-League. Bakit? Dahil sa kanyang galing ay ayaw na siyang paalisin ng Japan B-League. At merong 6 na teams ng Japan B-League ang nag-offer sa kanya hanggang aabot ng 50 million pesos per year. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at pakipanood po ng video hanggang dulo dahil baka ang iyong comment ang maswerteng babasahin namin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto has shocked Japan many times when he played against the teams in the Japan B-League. The time when he did the hook shot, Dirk's legendary fadeaway, and great alley-oop dunks, that's only top-tier big man can do it. Kai Sotto did those and surely the Japan B-League is impressed by him. Kaya dahil dito, ay ginulat ni Kai ang mga teams ng Yokohama B Corsairs, Alvark Tokyo, Kawasaki Brave Thunders, Hiroshima Dragonflies, San Ennio Phoenix, at Otsunomo Mia Brex. At pinagagawa nila si Kai. Kanya-kanyang mga offers ang 6 na mga teams na to ng Japan B-League at ito ngayon ang pinagpipilian ni Kai in case hindi matutuloy this year ang kanyang NBA dream. Kai has many options if he doesn't enter the NBA this year. He could go back to Yokohama B Corsairs for his second year and it would be a great option for him to head back to Yokohama for the next Japan B-League season to improve his team chemistry and to improve his own skills while improving his strength. Malaki kasi ang advantage kung babalik si Kai sa Yokohama dahil hindi na siya stranger sa team at siguradong mas lalaki pa ang kanyang gagampanang role dito. Isang magandang option rin ang Hiroshima Dragonflies dahil isa ng championship team ang Hiroshima pero baka ibabangko na naman si Kai knowing that without him ay nanalo sila ng kampyonato. And if Kai decides to head back to Hiroshima Dragonflies, he has to be prepared to be benched and ready for his minutes to drop. But if he heads back to Yokohama for his second season, it may be a better choice. Pero at the end of the day, ay mas maganda pa rin na doon maglalaro si Kai sa team na merong pinakamalaking sahod. At eto na ang hinihintay nyo mga kapatrol na shoutout. Shoutout to Michael Kalongi 5155, good luck Kai, and God bless, makakapasok ka rin yan. Be positive idol. Shoutout at Ana Marie Laraya, makakapasok yan this year sa NBA. Mag-average yan ng 16 points per game, 9.3 rebounds per game, 3 blocks, 3.2 assists, and 28 minutes sa Olympic qualifying tournament. Shout out to RBR Tang, Lebron and Anthony, together with Kai. What's a beautiful sight to behold. Shout out to David Joshua Vidanes, 8504. It is time, Kai Sotto, to make that NBA dream a reality. Godspeed, Kai. Shout out at Moncho Meres, 6260. Kai's current strength for NBA is far from reality, but always hoping for the best of his luck. Ingat lang, Kai. At balitang NBA naman, ang projected top 10 NBA draft pick na si Nikola Topic ay merong torn ACL. Yan ay ayon sa kanyang agent na si Misko Reznatovic. Si Topic ay kasalukuyang nasa NBA Draft Combine sa Treviso, Italy, kung saan siya ay sumasailalim ng isang medical na pagsusuri ng NBA. Si Nikola Topic ay nagkaroon ng injury sa kanyang kaliwang tuhod nitong January
matapos ang kanyang mid-season transfer mula sa Mega MIS patungo sa Red Star Belgrade. Nawala siya ng 4 na buwan sa Adriatic League action at siya ay bumalik noong katapusan ng April, naglaro ng 3 games bago muli niyang nasaktan ang parehong tuhod sa Game 1 ng Adriatic League Playoff Finals. Si Topic ay pupuntang US sa mga susunod na araw at susuriin ng mga doktor ng NBA team ang kanyang kalagayan para magpasya sa susunod na hakbang patungo sa operasyon o plano sa hinaharap. Sinabi ni Regnatovic na hindi niya inaasahang magkaroon ng malaking epekto ang injury sa draft stock ni Topic dahil sa kanyang kabataan at sa unang feedback mula sa mga doktor ng US na nag-review sa kanyang MRI. The doctors who checked the stability of the knee confirmed that it is in excellent shape, sabi ni Regnatovic. Ang medical na condition ni Topic ngayon ay ipamamahagi sa mga kupunang pipili sa top 15 portion of the draft ayon sa bagong patakaran na pinapatupad. Bago ang kanyang injury, naging number 4 prospect in the 2024 NBA draft si Nikola Topic dahil sa kanyang kombinasyon sa size at 6'7", playmaking ability, and feel for the game, as well as the fact na siya ang pinakabatang player projected to be drafted in the first round at nagbibigay ito sa kanya ng mataas na potential bilang isang point guard sa NBA. Si Topic ay nag-average ng 18.6 points, 6.9 assists sa kanyang 65% from the 2-point range, 29% sa 3-point range, 85% from free throw line sa Mega MIS. Ang NBA draft ay gaganapin sa loob ng 2 araw sa New York City sa June 26 and 27. Ang unang round ay gaganapin sa Barclays Center sa Brooklyn at ang second round sa susunod na araw sa studio ng ESPN sa Lower Manhattan. Ang NBA draft at free agency ay ilang linggo na lamang. Iniulat ni Adrian Wojnarowski na ang Los Angeles Lakers ay tumutok kay UConn's Dan Hurley upang maging susunod na head coach ng kupunan at nasa proseso ng paghahanda ng malaki at pangmatagalang alok upang dalhin siya sa NBA. Pagkatapos tanggalin ng Washington Wizards ang kanilang interim tag at itinalaga si Brian Keefe bilang kanilang bagong head coach noong May 29, 2 kupunan lamang ang walang head coach, ang Cleveland Cavaliers at ang Los Angeles Lakers. Para sa Lakers at Cavs, ito ay tungkol sa paghanap ng bagong tinig upang ipagpatuloy ang paghahanap sa playoffs at sa kanilang kampyonato.